Yo, what's up again? Welcome back to our podcast, Meet Your Locals, MYL for short. And nagpapasalamat nga kami sa lahat ng mga naka-like and share sa aming mga social media sites. Thank you. May kita nyo kami sa Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Okay, so nandyan yung mga links sa baba. Pwede nyo siyang bisitahin. Check nyo yan. And again, Quiz Gerald, Boki Boki Barnes, Barnes. nagpapasalamat kami sa inyong lahat. Ngayon, excited kami. Ngayon sa aming guest Yan. ngayon. Okay. Sige, introhan natin to ng isa to sa mga nakasama kong tumambay mula umaga hanggang gabi. Yun. Tambay lang yun, Paps. Hanggang madaling araw yan, Paps. Hanggang madaling araw pala. Isa rin sa mga Team Nara. Original tambay, no? Originals to. Day ones. Diba? And nakita ko rin yung yung pag-gain ng confidence and then pag-gain ng kanyang craft. Nakita ko kung paano niya na-exercise and then isinabuhay talaga yung pagmamahal niya sa musika. Mhm. Okay? So, welcome sa ating podcast, Quiz Jerome. Yan. Let's go. Jerome. Yes, go. Oh, Jerome, kumusta? Kumusta, Paps? Okay lang. Long time no see. Medyo kinakabahan. Goods lang, goods lang. Ano pinagkakaabalahan mo ngayon, Paps? Yun, pamilya. Nice Yun, one. sa mga church. Okay. Yung kasama So yun si nga Gerald. pala, no? Sa background kasi ni Jerome, actually, mas nag-focus siya sa music and then at the same time, ang nakakabilib kasi doon, ginamit niya yon sa ministry ng church. Actually, isa siyang active drummer ng isang church na kinabibilangan namin. Oh, And I'm very proud of it. At gusto ko malaman dun sa'yo, Jerome, ano yung mga bagay na kung saan pinanghugutan mo? Bakit ka napunta sa pagiging drummer? Siguro nung bata pa lang talaga ako. Kasi yung kuya ko, nakikinig ng mga yung mga may ingay na music, like metal. And then, syempre, may mga nakakatambay din akong mga dancer, kayo. Parang naghahalo-halo na. Naghahalo-halo na sa utak tama, ko. tama. Okay. Siyempre, napapabilib nyo rin ako. Di ko alam kung saan ako di ko rin kaya yung sumayaw. Paresan Kaliwa. Ito tignan nyo tignan nyo out of parang naghalo-halo siya. Nakabuo ng isang matinding craft, di ba? Pero good thing kasi Yeah, may nga mga may mga ibang tulad nga ng ibang genre na di ba? Dinidiscriminate yung ibang genre. Oo. For example, Tama yan. metal to hip hop, di ba? Yes. Medyo di sila ganun ka okay pagdating sa di ba? Ganun, Mga tama, oo. prinsipyo. Na dapat na din talagang baguhin din, no? Yung parang metal ako, hip hop ako, Diba? magkalayo dapat hindi Hindi siya hindi ko nakikita talaga na dapat magkalayo . So, ibig sabihin, si Jerome is talaga. So, ang influence mo talaga is metal. Oo. Tama. Bigyan mo nga kami ng example ng metal music or paano mo masasabi na metal music Yan, yung isang kanta? tama. Paano siya i-describe as metal? Para compare sa'yo. sa ibang mga Yes. compare sa ibang mga music. Bigyan mo kami ng insights doon. Siguro hindi ko siya pinoporma na na literal na na ayoko ipahalata. Kumbaga gusto ko Shy type, no? shy type lang, parang ganun. Yung mga nakakakilala lang sa akin, yun lang, mga FB friends, siyempre napopost ko . Sa mga nakakausap ko, mga close ko, yan, si Ian, ikaw. Siyempre, kilala nyo ako. Saka di ako di ako talkative, saka sinasarili ko. Hindi to kasi pero nasa podcast no? Yeah. Yun ang catch doon Yun. Sige, ito. Paano mo paano mo mapag-iiba o mapag-iiba yung music? Halimbawa, ay ito metal to. Ito paano mo masasabing metal yung isang kanta? Paano? Sa siguro, may gitara, may tambol, Parang maingay. maingay siya. Sumisigaw. Parang ganun, Oo. parang ganun. Pero, napapabilib rin, katulad ni Ian, pag nagkukwentuhan kami, napapabilib rin ako sa kanila. Parang sa lalo na pag napapanood ko siya, sumasayaw. Open. Oo. Parang parang nabibilib ako. parang Parang hindi gusto ko siyang gawin, pero hindi ko kaya. parang gusto ko siyang gawin pero parang di ko kaya. Oo, yun. Okay. Saka may natutunan din ako sa kanya ng mga artist na, sa kanya ko lang nalaman. Okay. oo. So ibig sabihin, Pinapakinggan ko siya. ibig sabihin pala, meron ding mga artist na sabi mo nga sa akin,
namulat ka kasi bata ka pa lang, napapakinggan mo na yung kuya mo, pero meron ka palang artist din na natagpuan sa ibang tao. Oo, sa ibang ano Yes, dyan, di ba? sa labas Siyempre, napapatambay eh. Oo. Galing no? Parang ano lang siya, parang hindi siya Oo. sarado eh. sarado. Kasi meron ako- Ayun ang ginaganda doon, Paps. Meron kasi tao Yung na nangyari sa sarado. akin. Naging open-minded ako. Merong sarado eh, no? Yung parang pakinggan mo naman, ayoko niyan, bato yan. Oo, di ba? Di ba parang, Saka, mahirap siya, basta, mahirap siya, parang, i-ano sa tao. Oo, iyan. so ibig sabihin, i-inject may sa- music ka, may music kang pinakikinggan na parang hirap siyang ipa-absorb sa tao. Oo. Mm. Okay. Kaya, sasariliin mo na lang. Parang ayoko ma-judge niyo ako depende doon sa pinakikinggan ko. Kaya pakikinggan ko na lang 'to. Pero hindi ibig sabihin no, na ganun yung Oh, hindi ibig sabihin Hindi ako ina-absorb ganun. mo yung Yung Oh, ganun. hindi ako Oo, ganun tao. Porket ganun yung masama Guys, ganito na. i-ano natin i-visualize natin kasi to be in reality kasi kapag ka nakinig ka ng isang metal music, 'di ba? Lalo na sa mga medyo oldies nating mga mahal sa buhay or kaibigan natin. Tingin nila parang warsak na eh. Oo. Pero ingay hindi naman kasi yun, ganon. Diba? Hindi ganon eh. Demonyo, no? Parang, Oo, yan. Yan yung term mo. Siyempre. Uy, demonyo to. Oo, Di ba diba? gano'n? Uy, demonyo Yan ka. yung- yan yung kalimitan na term talaga. Rak na yan, oh. Ganyan, di ba? Parang uy, demonyo rock and roll. to. Pero hindi eh. Oo, yun. Actually, ito hindi ko alam kung hindi ko alam kung tama. Karamihan nga daw sa mga tao na ikinig ng gano'n, yun pa yung mga yun pa yung mga mainhin eh. parang ano rin ako Yun dyan. pa yung parang mainhin, yun pa yung parang hindi makabasag pinggan. Oo. Oh, Ito nila nilalabas lang sa music Oo. na yun yung ano. meron akong feelings nila. classmate dati. Sabi niya, actually hindi ko siya masyado nakakausap. Nakaupo siya sa isang tabi. Nakaupo siyang ganyan. And then nagsa-sound trip siya. Tapos nakilala namin siya sa pagiging mainhin niya eh. Tapos nakiyuros ako sa tao. Sabi ko, lapitan ko nga tong tao na to. Sabi ko, pagka ano ko ng earphone niya, pagkarinig ko ng earphone niya, grabe sabi ko sa'yo, parang iba doon sa personality niya. Doon ko napatunayan din yun. Doon ko nakita yung hint na yun eh. Na hindi porket nakikinig ka ng rock music or may ingay na music, warsya ka na. Oo. Diba? Oo, Tama tama, ba ako? tama. So, Pops, G, mabalik tayo sa di ba nga, sabi mo, may mga bagay ka na hindi mo naman kayang gawin. So, yun nga, di ba, naging drummer ka. So, paano yun? Paano yung transition nun? Paano ka natuto mag-drums? Paano ka nagsimula? Kwento mo nga sa amin. Yun. Siguro, Sige. yung galing Pasig na si Kuya, nakalimutan ko na yung pangalan nun eh. Yun yung nagturo sa amin, metronome. Parang 1, 2, parang sasayaw rin. Oo, 1, yun. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganun din. So, ibig sabihin, dumaan ka din talaga sa ganong Oh, sa tamang sa tamang. Oh, okay. Talagang dumaan ka rin sa mga may Step. bilang. Parang napaisip nga ako nun eh. Sabi ko, para rin palang sayaw yung drums. Kasi pag di mo siya sinundan sa sa bilang, wala. Tsaka, Pares kayo nun, pare-pares kayo sa gitara, sa bass, sa piano, nakabilang kayo sa 4. tsaka parang ang drums talaga, pag hawak mo ang drums, ikaw talaga nagbibigay ng tempo niyan eh. Oo. Mabilis o mabagal lang isang sayaw. Oo. Eh. Di ba? So, ang galing lang, no? Parang dumaan ka rin talaga dun sa... Parang pumasok nga sa utak ko, parang nagsasayaw rin ah. So, ilang years ka na nag-drums, G? Siguro since 2016 hanggang ngayon, 2023. Tagal na rin. No, tagal na rin, no? Parang... tagal na 2016. Ilang taon na yun? 9? Hindi, 8, ay, 2016. 8 years. 8 8 years. years Oo. na, no? 8 years na. Tagal na rin pala. Oo, parang 8 years. Pero nung nagsimula ka mag-drums, alam ko wala ka pang anak, no? wala pa. Di ba? Oo. So, question lang din, parang ano yung naging kasi eto reality, alam naman ng mga nakikinig sa atin yan, napapanood tayo na kapag ka nagkaroon ka ng anak, yung craft minsan naiiwan. Oh, naiiwan. Minsan Pero hindi sa'yo- na napapractice. Pero sa'yo, nandyan pa rin. Oo. Ano yung ano yung Diskarte mo doon. diskarte mo doon? Para hindi. Siguro parang nakikita ko rin kay Ian. Yung naklindi. Alam mo to Oo. Si Boss Boy Bars Idol ko nga to. Oo, Naging idol ko nga. Thank you. Ayun. Kay Jericho, simula kay Jericho. Shoutout nga pala. Hindi nyo ba alam? Jericho. Naikakwento ko rin kayo sa mga tropa ko eh. Oh, Kasi yun. naging idol ko kayo eh. Yun. Hindi lang ako sa inyo nagsasabi. Oh, Kasi, hindi ka nga talkative pero oo, nasa ako podcast talkative. kayo. No? Oo. Hindi Yun. ako nagsasabi. Actually, yun yung maganda kasi sa tropahan din natin. Oo. Na hindi tayo, alam mo yun, sabi nga natin,
doon tayo, namulat tayo sa kanya-kanya nating craft, pero nandun tayo. Oo. Hindi nga yung sabing, ako, dancer ako, ikaw, drummer ka, or nakikinig sa rock music, si Meron pa Boki, nga ganun din. minsan may nanonood ako ng nito sa YouTube eh. Pinapanood ko eh. Thank you. Oo, totoo Ayun yun. ba yung may ano siya, yung may, ano ba tawag ito? Hindi, pinapanood ko Pintura, talaga. ano? Ano. Yung may X-Men, hindi X-Men. Ay, wow. Parang- Yan, simula kay Angelo. Mm. Yun, Siyempre. shoutout din Oo. kayo. Shoutout sa mga kaingin hood. Kay Inhood. Team Nara. Okay. So ito take note lang dalawa po yung anak ni ni Pops Jerome natin na Mm. yun nga hindi nagiging hadlang din na porket nagkaanak ka or anything titigil mo na yung craft mo lalo na kasi sa atin. Kasi ang ginagawa mo, nagda-drums ka, hindi naman nagtatanghal ka hindi para sa tao eh. Oo. Okay, ministry Oo, pinag-uusapan may ano, natin. oo. Church po yun na Church yun eh. you are serving God through drums. Diba? Yun yung ganda doon. Oo. Solid ka doon. Saludo doon. Pero Diba? sa kadasalan ko pero lagi pa rin ako kinakabahan. Hindi ko alam kung bakit eh. Actually, ganun. Ito Oo. Ito. Hindi ko alam kung Tip. bakit. Tip. Papawisan ka talaga eh kahit O, simple yun. insight. Tip lang. Kahit napakalakas Sabi ng nila, reggaeton. ng mga magagaling na performance talaga, pag daw nawala yung kaba, hindi ka na masaya. Oo. Tama. Pag nandyan yung kaba, yung excitement, masaya ka pa sa ginagawa mo. Kasi pag wala na yung kaba, parang nasanay ka na eh. Oo, tama. Trabaho na lang to eh. Pero Parang pag yung kaba nandyan, kailangan mabigay ko yung best ko, kailangan mabigay ko yung gusto ko Kasi dapat. kinakabahan May ka eh. kailangan ka ngayon eh. May I-hit na responsibility expectations ka eh. eh. May expectation kang gustong iparating sa tao. Oh, sa crowd. eh. Kaya ka kinakabahan. Ngayon kapag hindi ka Parang kinakabahan, takot- trabaho takot na lang kang yun. Takot ka magkamali. Oo. Tsaka trabaho na lang yun. Magkamali ako, wala akong pake. Pero kapag kinakabahan ka pa, may gusto, dapat ito yung magawa ko para magawa ko ng maayos tong ginagawa ko, maparating ko sa tao yung gusto kong iparating. Yun. Kaya sa lahat ng mga artist, kapag kinakabahan pa kayo, goods pa yan. Speaking of of kabatol, kailan yung una mong performance as a drummer? Sa labas ba o sa ano? Pwedeng saan ka ba unang nag-drum? Sa Doon sa ano? sa ministry ba o Sa sa ministry. ano agad? Sa Okay, ministry, doon talaga ako na nahubog. Oo. Mm. So, actually may mga tugtog din siya sa labas. Mm. Ako kasi sabi ko nga, talagang tropa talaga si Jerome, talaga tayo, na nakasama ko siya sa labas eh. Tumugtog din kami Oo. sa labas eh. Hindi naman bawal sa ano niya yun, sa ministry niya na tumugtog kayo sa labas. Di naman. Siguro, kung ano. Kapag kasi may mga boundaries kasi yan. Oo. Boundaries. Parang kung magtutugtog ka and then possibly hindi ka nagiging good example dun sa mga Oo. manonood sa'yo, wag na lang. Mm. Diba? Wag na lang. Parang So depende sa music na ipe-perform niya Oo, yun. depende sa music, depende rin sa place. Ganyan eh. Okay. Diba parang pwede ba kami tumugtog kung saan mga ano na yung mga maoy na yung mga tao tapos kami yung nagiging dahilan ng pagkamaoy nila. Syempre hindi. Di ba? Oo. So yun ang maganda eh. Yun ang maganda Kasi eh. ano eh, Good example ma-share ko eh. lang kasi ako, bago ako maging dancer talaga, yung mga, taong Kasi yan, 20, saksi ako 2007, gano'n? 2007. May nagigita-gitara din ako talaga na. Oo. Talaga. Hindi naman talaga ako magda-dancer Emo days- talaga emo days dapat. ba yun? Kausuhan ng mga Oo, naalala ko nga dati. kausuhan ng mga banda no mga 2006, 2007, mga ganun. May pinuntahan kaming church din, parang mga din, ministry kung tawagin. Kaya hindi ko lang sure kung ano. Tapos mag-audition kami as banda o gitarista. Tapos nasabi Mga nila 90s sa amin na na yun nga lang, once na pumasok kami doon, hindi na kami pwede tumugtog sa labas. So gaano ka legit yung ganong story? Ano, Sa'yo, Pops. siguro sa sa tropa rin ni Gerald na inaya siya may ano yun eh, may recording studio. Talagang artist talaga siya na tumutugtog talaga sa labas. May mga maraming gigs sa Dutdutan. Ngayon, si Gerald, pinupursige na ganito, tumugtog kayo sa ano namin, ila-line up namin kayo. Ngayon, gumawa kami ng paraan nila Gerald. Kami-kami. So parang ano kasi, yung sa question mo, Pops, parang naging siguro depende na rin sa church, ganun. Oh, depende. Pero in my own perception,
hindi siya bawal to the point na rin, yun na rin yung pinagkukunan mo ng pagkakitaan mo. Mm. Kasi sabi naman, parang ano naman yan parang, lalo na kapag naging, napabilong ka sa isang church, which is naging Christian ka, tapos dati ka na musikero, tapos Oo. tumutugtog ka naman talaga. And then sabi ko nga, as long na hindi ka nagiging bad influence sa iba, gawin mo yung craft mo. Pero pag nagiging bad influence ka na sa iba, wag mo nang gawin yung craft mo. As a Christian yun, Oo. Tama ba ako, Paps? Tama. Gawin mo yan as long na hindi ka nagiging bad influence. Pero pag nagiging bad influence ka na, yun na yun. Sa tingin ko, mali na yung ginagawa mo. Tama? Tama. Yun yung sa akin. Yun yung perspective ko pagdating doon. Paano nyo ba masasabi na nagiging bad influence na kayo Siguro sa sa word. sa word na mga Oo. ginagamit Oo, sa music word, na ilalabas sa, nyo? sa lyrics. Sa lyrics. Sa lyrics, tapos sa sa may makakita na, uy, mga to mga church member to. Tapos yung lyrics. Yun. Yun. Yun Yun. na, Okay, gets. Parang yung tinutugtog mo, tumutugtog ka, tapos kilala ka as a nasa worship Oo. team. Ang tawag kasi sa mga nasa banda, nasa worship team. Oo. So pag nasa worship team ka, tapos tumutugtog ka na ng yung mga lyrics na, bag, diba? Oo. Sabog na ako, ganyan. Bagay. Oo. Yun na yun, mali na yun. Oo. Pero pag Mali ang na, tugtog oo. mo, tungkol sa pag-ibig, ganyan. Yun, pwede. Marami naman Pwede. genre kasi. Pwede. Maraming genre pasukan. pwede. Minsan nga yun nagiging tulay para makapag-share ka pa ng word of God . Oo. Minsan yung pa yung dahilan para nare-recruit mo Pipiliin sila nyo sa lang church. talaga. Oo, talaga. Ganun talaga. Pipiliin mo talaga. So, yun. And, ano tayo? Patrasas muna tayo. Sige. Okay. Welcome back again to our podcast. And tuloy-tuloy tayo sa ating podcast ngayon. Kasama pa rin natin, Kuis Jerome, Bokeh Barnes. Yes. Tanong ko lang, Kuis, ano yung sino-sino yung mga banda na nilulook up mo talaga? Unahin natin foreign. Foreign. Ilan ba? Siguro bigyan mo ako at least 3. Na mga foreign bands na kung saan, oy, galing na ito. Nakikita mo, ang galing Siguro na ito. para sa akin yung Knock Loose. Knock Loose. May may isang hip hop eh. Good lang yan. Good, Gusto lang yun, Oo, wala naman tayong dito. Suicide Boys. Suicide Boys. And then mahirap, ang dami Madami yan. Oh, Dami magagaling eh. dahil malulupit kasi talaga. Oo. Knock Ano? Loose, tsaka Suicide Boys. Suicide Boys. Tapos, Yung Jesus Peace. Jesus Peace. Mm. Okay. Okay. Sa ano naman tayo? Sa local artist. Local. Meet your locals. Yan. Number 1 yan, Siyempre, Looney. Yung Stick Pigas. Banda Stick pa kasi. Pigas. Pigas. Banda pa rin naman yun. Banda Oo. yun. Stick Pigas. Yo, shout out. Yan, Lupit yan. Mother Base. Mother Base. Oo. And then marami Pipili lang ako. Oh, sige, Tatlo, no? kahit isa lang. Tatlo. Isa na lang. Siguro Valley of Croom. Solid yun. Solid din yun. Valley of Croom. Solid yun. So ayun, Paps, matanong ko lang, di ba nagda-drums ka, paano yung preparation mo pag halimbawa may tugtog kayo? Paano ka nagpe-prepare? Di ba sabi mo nga kinakabahan ka, paano mo ino-overcome yung kaba sa preparation? Ano ba? Iniisip ko lang na walang tao sa harap ko. Mm. Iniisip ko, tapos panigano ako ng paa ko, parang inaganon-ganon ko para mawala lang yung kaba ko. Oo. Kasi di pa ako nakakaupo, pinapawisan na ako sa kabe. Di ko alam kung magkakamali ba ako. Okay. Oh, Okay. Di ko alam kung sino yung mauuna. Yung gitara ba ako. Yung gano'n sa Oo. timing, kung Sa sino timing. magsisimula. Kasi sabi nga natin kanina, nasa drums kasi talaga eh. Oo. Yung tempo nung Oo, kapag syempre. nasa kanya kasi, Pag pumalo na ng stick yun. Oo. pag pumalo Di ba ng may- stick yun, may nasobrahan mga niya ng beat yun, nasobrahan niya ng cymbals yun, May volume rin may kasi. epekto na sa lahat eh. May volume. May epekto na sa lahat, di katulad kapag Oo. gitara, Naalala ko nga, minsan, di ba, yung tumugtog tayo, oo. panay kalingon sa akin. Yung pala, ang haba na ng intro ko. Ikaw yung cue.
Oh, ang haba na ng intro ko. Naalala mo yun? Oo, yung tumugtog kami nito sa labas. Sabi Ang ko, haba na ng intro ko. tumitingin na ako sa likod eh. Siguro, Sabi intro ko, ko ano naka ano na, nangyari? 5 Wag ganun ko. minutes. 5 minutes. Ay, hindi. Wala 5 minutes tuloy. OA ah. Hindi, wala siya sa 5 minutes. Parang, ano lang siya, parang feeling nga natin ang tagal ng oras Tagal kapag ba? nasa Ang tagal. stage tayo. eh. Oo. Sa labas yun, Pops. No? Oo, labas yun, Anong sa labas. tugtog yung tinutug niyo? Anong music yung tinugtog niyo? Ano no, eh? Pops? Ano lang kami, nag-cover eh. Nag-cover lang Cover, kami. oh. Anong Cover lang kami. anong song yun? Ginawa lang namin siyang punk. O, parang yung mabagal na tugtog, ginawa namin siyang mabilis. Anong song yun? Anong song? Ano bang kanta yun? Yung parang bulag pipi at bingi yun eh. Oo, yun. Di ba yung Yun, dilimang yung yan? OPM din, OPM. Oo, na. OPM. OPM. OPM lang. Tapos pag ginawa namin, binalisan lang namin. Kasi, ginawa kasi namin ayun, punk ayun na. sa tingin namin bagay sa taste namin eh. Sa Oo. blend ng ano namin eh. Ng Mm. banda eh. Oo, So ginawa lang namin yon, tapos kulang din sa preparations, pero ang cherish namin kasi doon yung experience. It's all about experience talaga eh. Oo. Well, may experience namin yon. Solid Yun na yun. talaga, doble. Doon rin kami nakaranas ng hindi kami diniscriminate. Talagang inano kami ng mga yung mga tumugtog din na Oo. ituloy nyo lang yan. Yun nga eh. Yun yung maganda eh. Alam mo pag Lahat yun, mature na yung isang kumausap sa artist eh. amin. Sabi sa amin, tuloy nyo lang yan, huwag nyo ititigil yan. Parang yun nga yung maganda no. Kapag ka mature na yung mga artist, Oo. parang hindi na sila doon sa yung i-critic ka pa nila. Oo, hindi ka na nakikikritik. Mas gusto nila na tuloy mo yan, idiretso mo yan. Oo. Gusto namin yung Meron ginagawa pa nga doon, mo. nagsisiyar ako eh. Bro, ayos yung ano nyo ah. Tuloy nyo lang yan. Basta Oo, yun. Parang mapapaano ka rin eh. Uy. Parang, yun yung masarap din eh, kapag ka nasa rock community ka. Mapapansin mo eh. Eto ewan ko. Observation lang naman natin. Kapag ka rock event, makikita mo ang payapa. Di ba? Kapag ka Sabagay, may punto ka, oh. hip-hop event, okay? Reality. Ano yun eh? Hindi, Minsan may nagkakagulo, ano kasi yun? may nagbabatuhan ng bote. Kumbaga sa culture. Di ba? Culture ng hip hop yun yung mga diss track, mga ganun. Hindi, yung Culture lang din eh. yung mismong tao. Hmm. Ewan ko kung familiar sa inyo yung biglang napatigil yung isang event. Mainstream event yun, tapos natigil siya. May nakita na ba kayo na isang major event ng isang rock community na pinatigil? Wala pa. Na nabalita na nagbatuhan ng bote? Na nagkaroon ng mga tulakan or anything? Wala eh. Di ba? So doon hindi mo talaga makikita doon sa music eh. Makikita mo mismo sa attitude ng tao. 'Di ba? So may nakita na tayong mainstream na shows na pinatigil because of 'di ba meron nga yung nahulihan ng mga 'di ba drugs? 'Di ba? Meron ganun. Meron. Mainstream 'yun. And then at the same time meron naman napatigil yung isang event kasi nga nagbabatuhan na ng mga bote. Pero sa community saludo tayo diyan kasi nakita mo kung paano sila ang tawag doon, Paps, yung kapag hardcore na yung tumutugtog, parang tapos may step na yun. Ngayon mo lang nakita, parang magkakakilala na kayo. Parang tagal yung Tsaka piling mo nagsusuntukan. Alam mo, parang nagsasakitan na sila sa isang pit. Pero Ano na hindi, yun? pag nandun ka sa pit, wala ka mararamdaman. Para ka lang nakikipag-body bag. Pero pag nakita mo mismo, parang ang sakit nito ginagawa nito mga to. Sinubukan namin. Wala eh. Parang ka lang nagbag. Solid. Solid ng experience natin. Pumunta ako. First time kong pumunta ng Pulp. Okay. So, since napag-uusapan na natin yung experience, mga Paps, ano yung pinaka-worst experience nyo? Bilang ito, tumutugtog kayo. May mga worst experience ba kayo? Or pwede ring best experience ba? Pwede nyo ma-share sa amin. Best experience. Siguro yung worst yung walang crush yung Cymbals? Ay, yung drums? Hindi ko alam kung saan ako papalo. Oh, Oo. kulang. Kulang. Akala ko kasi, kompleto yun. Yung tumugtog tayo. Oo. Kaya doon yung humaba yung intro ko. Parang pag, dun yun. parang pag upo mo, Pag upo ko, parang may parang kulang. kulang to. Parang parang kulang na tinidor, parang kutsara lang. Oo, gano'n, parang kulang to. Saan ako papalo So, paano, nito? paano yung improvise mo doon? Paano mo yung Yan improvise ko na lang. Bigla ko Hindi, paano ko ginawa? Yan ko na lang. Siguro doon lang sa drive. Doon lang ako nagaganon. Sa drive. Ay, sa may gilid? Oo, sa gilid. Biro mo, nagawan pa ng paraan. Nagawan ko na lang paraan. Parang Nice, sa utak nice. lang, sa utak. Solid. Ano naman yung pinaka-best experience mo? Siguro yung yun na nga, yung tumugtog tayo sa labas. Ano yung Best para sa akin specific yun, na yung- best? Parang Yung pinuri tayo kahit na alam natin na
para sa atin parang pangit ang ginawa natin. Sa bagay. Magandang Para kasi experience sa yun. amin, para kasi sa akin parang ano eh, Parang, Oo. parang off ka, parang fuck, Oo. ay, parang ganun kayo. parang pangit Pack up ka ganun. Pero Parang pack up ka, di ba? Oo. Parang ayoko to. Tapos pero parang tapos may lalapit sa yung tao nang Oo. tuloy nyo lang yan. Oo, ang ganda ng ginawa niyo. Oo. Paps, dumating na ba sa point na tawag dito? Naisipan mo nang tumigil sa pagtugtog? Oo. Yun. Bakit? Yun, bakit? Siguro dahil sa sa pamilya. Parang gusto kong mag-focus na lang sa sa dalawa kong anak, sa asawa. Parang pero wala eh. Parang hinahanap-hanap ko. Oo. Mm. Parang oo nga, yun nga talaga yun. Kapag Oo. nagkakapamilya talaga. Sa pamilya talaga. Dumarating talaga yung point na parang ayoko na. Pero sabi nga nila, tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang yan. So, tuloy lang. Okay. So, yun, ganda ayos. Parang yun nga, hindi napapabayaan yung pamilya. Oo, tama. Hindi porket may passion ako, may gusto akong gawin. Tutuloy-tuloy ko to, tapos mapabayaan kayo. Hindi eh. Sa kanya kasi, kayod, tapos lingkod. Tama. Solid Goods, yun. goods. Kayod sabay lingkod. Hustle sa God, sabay pray kay God. Yun. Ayos yan, ayos Quote yan. niya na, quote niya. Oo. Yan. Shout out. Yan. Paps, tawag dito. May mga bagay ka ba na gusto pang ma-achieve as a drummer? Meron ka pa bang parang gustong tugtugan or something gusto mo? Eto, tanong Gusto pala. marating? Sunod na tanong sa tanong ni Boki Barbs, ni Pops Box. Na may gusto ka ba? Gusto mo pa bang makilala ka as a drummer sa Drummer. ibang band sa labas? Siguro Sa labas. kung wala akong pamilya. Kasi may mga nagchat-chat sa akin eh. Okay, may Oo, mga opportunities. nagchat-chat. Siguro mga 5 banda na. Niyayaya ko pero tinatanggihan ko. Cavite, Malayo. magpa-practice daw. So, ibig Cavite, sabihin, kukunin daw ako. Oo. Merong options. May Oo, opportunities mga ka may kumukuha sa akin. na makilala sa labas. Tapos iniisip ko lang may pamilya. Ngayon sila, meron na silang tugtog sa Spotify. Yung mga yumayaya sa akin Oo. So shoutout sa mga yumayaya sa kanya. No? Pag may time, Oo. MYL. So ito, ibig sabihin may opportunities din sa labas eh. As a father, yung responsibility nandun. Hindi ko na iniisip ko yung baka mapabayaan ko na eh. Kasi syempre obligado ka dyan eh. Oo. Committed ka. Committed, Tama, magkukumit ka oo, talaga commit ka eh. talaga. Kasi hati pa sa church. Di ba? Parang ganun. So mas ngayon mas priority mo na tumugtog ka sa church and then at the same time gampanan yung pagiging tatay mo. Tama ba? Siguro pag pag tayo lang ganun. Okay. Pwede. Oh. Ayos eh, no? Yung parang talagang pagiging father-minded nandun. Saludo. Ito Pops, medyo satire lang na tanong. Satire. Satire. Siyempre, alam naman natin, Pops, na pag sinabing metal, hindi dyan mawawala yung mga genre o mga banda na anti-Christ. Oo, meron nun, meron. So, since tumutugtog ka sa isang ministry ba, kung tawagin? Ministry kung tawagin. Paano yung transition nun as nakikinig ka ng anti-Christ songs dati and then ngayon tumutugtog ka sa worship? Paano yung Sa transition ngayon, nun? Nakikinig ka pa ba ng mga yon or Tinanggal ano? ko na. Tinanggal na, May mga pinapakinggan ako na mga metal na wala na siyang anti. Oo. May na siya ganun siya, metal siya pero parang may Yung meaning hindi yung meaning ganun, hindi ano? na ganun. Oh, okay. Oh. Tungkol May sa ibang maraming- issues na lang. May maraming ganung banda na May mga Meron. naman eh. Hindi naman lahat tungkol Ganun yung, doon. Hindi naman lahat ganun yung form ng music, pero yung lyrics, yung lyrics. Tungkol sa ibang issue naman eh. Di ba? solid yun. Merong ganun. Katulad ng Both by Blood. Yan, Both by Blood. Goods yan. Yan. Ano rin hardcore metal yun, pero tungkol sa yung mga lyrics nila. Yung mga Tungkol title ng kay God. kanta, no? Yung mga title ng kanta, Pwede, di ba? pwede. Banda Tungkol pa kay nga, God. Both by Blood eh. Mm. Solid. Parang dun nag-e-evolve yung music eh. Nag-e-evolve siya. Hindi siya basta kapag ka metal, rock, Warshak tayo, ganun. Hindi, nag-e-evolve Devil, yung no? music at ganun kagaling yung mga tao na na-e-evolve nila yung style ng music sa magagandang lyrics like worship lyrics. Maraming mga ganyang banda. Maraming ganyan na banda na although yung type of music nila is medyo hardcore. Saka pero yung lyrics solid. nakasawa na rin magpaliwanag sa tao na di ba? Tama. Oo, nakasawa. Tama. Tama yun.
Kung kilala mo ako, bahala ka na. Oy, Bagay, ay, oy, parang wala ka naman dapat i-explain sa kilala mo, tao. Hindi Eh. ko na Tama dapat yun, eh, i-explain no? sarili Parang- ko sa'yo. Oo. Oo, ay ano naman kung nakikinig ako na ito, pakialam mo sa buhay ko. Parang ganun yan, eh, no? Okay, hindi mo naman ako kilala para i-judge mo ako. Ganun yun, eh. Sa bagay. Di ba? So, eto pa, satire na tanong. Ibig sabihin ng satire, kapag hindi mo siya kayang sagutin, meron tayo dito. Totoo ba na nakakaapekto sa'yo yung dati, nung hindi ka pa tumutugtog, nakarinig ka ba minsan na sinabi sa'yo na magaling ka lang makinig pero hindi mo siya kayang tugtugin? Wala pa eh. Wala pa. Wala pa akong ano. Oh, kasi 'di ba minsan kapag minsan kasi sabi ko nga marami kasi mga judgmental na tao Oo, marami di mo na mawala kapag yan. ka mahilig ka sa music, dapat kaya mo rin siyang i-perform. Oo. Ganun kasi paminsan eh. Nakikinig ka ng rap, dapat rapper ka na rin. Ganun yung mindset ng mga ibang wak na tao eh. So, ngayon, kumbaga Malawak sa kasi mga ang arte, nakikinig ng music tapos nakakaramdam ng mga ganong bully, na ano naman kung nakikinig ako ng medyo technical na kanta, kung hindi ko siya kayang i-perform, ano naman sa inyo. Oo. Di ba? So, pakikinggan ko to, as long na nasasayahan ako dito, hindi ako nakakapekto sa inyo, pakikinggan ko to. Ganon. Tama ba ako? Tama, So, tama. goods din kasi hindi ka nakaramdam ng ganon. Actually, may mga ganon din akong tropa na nakikinig din sila ng mga, actually nag-rap, mga rappers, gaya hip-hop, yung mga pinakikinggan nila, pero sila mismo hindi sila Hindi nila marunong kayang gawin, gumawa oo. ng kanta. Mm. So, goods lang yun. Walang problema doon. Listeners lang, listeners. Oo, ay, listeners. Maganda yun. So, hanggang sa nakikinig sila, sumusuporta Suportado sila lang. dun sa mga artist nila. Parang ako, di ako marunong sumayaw. Yun, di ba? Nanonood na lang ako. Di ba? So, solid. So, yun, Pops, may mga future plan ka pa ba or may mga tugtog ka ba sa labas na gusto mong i-promote? Wala eh. Sa ngayon, wala. Oo. Church lang talaga. Oo, No. solid. May gusto ka bang shoutout? Mga kilala Yung niya? pamilya ko. Pamilya ko. Sila, mama, si, Papa Cipriano. Oh, sige. Shout out, Mama Pe, shout out lang, shout out. Shout out. Sa inyo. Yun, mga tropang Nara Street. Yun. Oh. So tayo minsan, tayo. Oh. Hindi ko nakikita yung mic So, ganito. Reflection, no, sa ating pinag-usapan ngayon. Nakita ko kung paano nakita ko kung gaano ka responsableng tatay ng kaibigan natin na to, 'di ba? May passion siya, hindi nawala yung passion sa kanya. Ang maganda pa ron, nasa ministry siya. Ang tinutugtog niya is all about passion, at the same time mayroong paglilingkod sa Panginoon. So hindi siya nagpe-perform para sa tao. So nagpe-perform siya para sa Diyos. As an artist, hindi lahat nabibigyan ng opportunity na tumugtog para sa Panginoon kasi calling yan. So hindi lahat porket magaling ka, pwede kang mapunta sa ministry ng worship team. Hindi. Ang worship team, ang pumipili para mapabilang ka doon ay ang Diyos. So, shout out kay Jerome dahil isa siya sa napigyan ng opportunity and privilege to worship the Lord through drums. Sa worship team, at isa rin ako sa naging parte ng worship team na yun. Shout out sa church po namin. Global Surge Paranaque. Check out nyo yung page namin. Message nyo po ako kung gusto nyo bumisita sa church namin. And then, ano pa ba yung pwede natin ma-shoutout? Meron ka bang mga gustong i-calling shoutout sa atin? Yun lang. Pamilya lang. Yun. Okay. Asawa ko, si Joanne. Yun. Yan. Yo, so maraming salamat, Pops. Maraming salamat. Bob, shout out. Pag-imbita. Yan, shout out nga pala. Huling tanong namin para sa'yo. Isang word lang. Ano yan, satire pa? Hindi. Hindi na. One word describes, anong isang word na pwede kong i-describe sa'yo? Siguro ano lang, mahirap pa. Kaya mo yan. Huwag kang titigil. Hindi, isang word lang. Na pag sinabing word na yun, ikaw yun. Oh, sinabing Jerome, ikaw. Pag sinabing Jerome, Ano lang, simple. Parang ano lang, simple. that's it. No. So, yan ang Simple. ating MYL episode today. Si Jerome, isang simpleng tao, naglilingkod sa Panginoon. Shout out sa lahat ng mga possible artists natin na uupo dito. Ang daming kwento. I-share nyo yan, MYL. At maraming salamat, Kuis Gerald Bokeh Maraming. Farms.
Maraming salamat ulit, Pops, sa pagpunta. Jerome, shout Salamat out sa to you inyo. all. Shout out. MYL is now signing off.